Ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Ang hatol, kinakailangan ng umalis at lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Ano po ang naging basihan ng ating pamagat ngayong araw ng January 2, unang araw po ng trabaho? Maraming medyo magaang ang traffic, medyo magaang ang pila sa mga public transport, yung mga maraming gumagamit ng public transportation, yung mga nasa pampublikong terminal, ng bus, ng LRT, ng MRT, ng jeep, ng tricycle, magaang pa ho ngayon. Pero asahan natin, bibigat po yan at mabigat na mabigat yan pagdating ng January 5. Lunes, unang araw po ng linggo next week. At yung mga bumabiyahe naman po, yung bumabiyahe palabas po ng Maynila, pauwi na ng probinsya, kung ano man po ang mode of transportation ninyo, mag-iingat po kayo. Matraffic, ganun din po yung mga nagbabiyahe, pabalik na po ng Maynila, galing po sa mga probinsya o kaya yung mga galing po nakapamasyal sa ibang bansa, matraffic po ngayon, mamaya, bukas, hanggang Lunes po yan, lalo na sa linggo. Magbaon po tayo ng napakaraming pasensya at lamig ng ulo. Lahat po ay nais ng makauwi, lahat ay nais makaraos sa traffic, pero hindi po solusyon yung road rage. Kakatapos lang po ng holiday season, huwag tayong gagawa ng mga bagay na ating pagsisisihan kapag ka naganap na yung mga bagay na dala lamang ng init ng ulo at bugso ng damdamin. Again, this afternoon, ang ating pong pamagat, the verdict, BBM must go. Grabe na po yung pagkulo ng frustration, may boiling frustration. Hindi po ito bunsod lamang ng illegal, unconstitutional, invalid at unlawful 2025 national budget. Malalim na po ito. Now going into his 4th year bilang Pangulo ng ating bansa, higit pong kumukulo ang galit, kumukulo po yung frustration, kumukulo po yung disappointment, kumukulo po yung puot na nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil talagang ayaw na ho hindi na pumapayag ang ating mga katulad ko na kasama natin sa tunay na oposisyon, yung mga leaders ng iba't ibang grupo, yung mga ordinaryong manggagawa. Ang dami ko nakausap over the weekend, over the long Christmas break. Hindi na po kayo, alam ko, yung mga marami pa, mag-mensahe po kayo. Yung mga ayaw na ho, hindi na po makontento ang Pilipino na yung gusto lang marinig. Hindi na ho Nakita natin yung tindi ng suppression nung nakaraang 19th Congress, all the way hanggang last year. Diba? Nung ginawa niya kay Tatay Digong, huwag po natin kakalimutan yun na bagamat marami sa atin ay nakapagpasko, nakapagbagong taon, nakapag-reunion. Kasama si nanay, si tatay, si lola, si lolo. Huwag po natin kalilimutan. Meron tayong kapwa Pilipino. Yung leader natin, leader ng mamamayang Pilipino. Yung sinuong po, yung drug lords, yung drug syndicates. Yung sinuog po, yung crime lords, yung crime syndicates. Yung hinarap po, yung mga oligarko, yung mga political elites, yung mga vested foreign interests. Pinagtanggol po tayo ni Tatay Digong. Ano pong ginawa ng Marcos Jr. administration, ni Bongbong Marcos mismo? Una, tinanggi niya na walang jurisdiksyon ng ICC. Bandang huli, inamin niya, meron siyang kamay. In fact, siya ang leader, siya ang mastermind ng pagkakanulo kay Tatay Digong. And I feel for the family, I know them, kaibigan ho natin sila, rinirespeto natin sila. In the midst of the celebration ng Pasko at New Year, huwag natin kakalimutan, meron pong naiiwang Pilipino dahil sa pagkakanulo ng Marcos Jr. administration. Itong tinatawag nating pambansang bangungot, nandiyan pa rin ho, nakapiit, walang kaso, walang ebidensya, walang complainant, katang-isip lamang si Tatay Digong. Patuloy po yung ating panawagan, yung ating advokasya, patuloy po ninyo yung inyong panalangin sa kanyang kalusugan,
sa kanyang kaligtasan at sa kanyang sana ay pagpapauwi sa lalong madaling panahon. No? So ito po yung nagiging resulta ng kabi-kabilang survey. Ang naging hatol po ng mamamayang Pilipino base sa dalawang survey, SWS -3. Yung meron pa hong isang naunang survey. In fact, yung naunang survey, wala lang po silang net rating. Pero pag tiningnan po ninyo yung summary nung approval niya at saka nung kanyang rejection, -26 po siya. Tinitingnan ko lang po yung notes ko kung ano yung pangalan ng survey firm na yan. Kanya-kanya po kasi yung pagpapaliwanag doon, ano raw po yung net rating ni Bongbong Marcos. Ang net rating niya doon sa WR survey, I think yun po yung pangalan ng survey firm, baka may nakakaalam dyan. Yung naunang survey bago yung SWS, bagamat wala pong net rating roon, nakalagay na doon ang rejection sa kanya, ang kanya pong net rating, pag in-appreciate mo yung approval, i-menos mo yung disapproval, that early -23 or 26% na ho si BBM. At ito po ay kinumpirma ng isa pang survey, yung SWS. Ang kanyang net rating, -3. Nung siya ay tinanong, ang sabi niya, hindi raw basihan, ang isang survey lang, kinakailangan antayin. Nung lumabas, yung Pulse Asia, ang kanyang net rating na for trusts, yung tiwala po ng mamamayang Pilipino, ay -15 ang kanyang net rating pagdating po sa tiwala. Yung trust, mahalaga po yun Bakit mahalaga na -15 na lang ang kanyang, na -15 yung kanyang trust rating? Tatandaan po nyo, not long ago, ang kanya pong mandato ay 31 milyon mahigit ang bumoto sa kanya bilang Pangulo. Ibig sabihin, napakalaking mandato. Huwag din natin kalilimutan na higit pong malaking mandato na ibinigay ng mamamayang Pilipino kay Vice President Inday. 32 million mahigit yung kay Vice President Inday. Ano po yung significance ng 31 million niya not too long ago? This was May of 2022. Ngayon po, mag-aapat na taon pa lamang, -15 ang nagtitiwala sa kanya. Ibig sabihin wala na, may utang pa siya. May utang pa siya. Hindi po zero rating, -15, may utang ka pa. At ang kanya pong performance rating, -14. Kanya kung inyo pong i-analyze ng malalim, ang ibig pong sabihin, the implication and the ramification, the implication of this -15 trust rating and -14 performance rating, ang verdict o ang hatol dapat nang lisanin ni Bongbong Marcos ang Panguluhan. Malinaw po iyan. Yan na ang tinig ng mamamayang Pilipino. Nalusaw na po ang anumang mandato o tiwalang ipinahiram sa kanya ng taong bayan. Alam mo ninyo, dyan po ako ingat na ingat noon when I was handling yung kanyang kampanya. Hindi ba maganda, simula mababa, balit dahan-dahan tumataas. Every day, I am worried na baka may isyong malaki na hindi ma-handle, sasadsad yung kanyang rating. But I take pride in saying none of this kind happened during my watch. Ngayon mo kasi, panay propaganda na lang ang ginagawa ni Bongbong Marcos. Nagtiwala ang mamamayang Pilipino sa kanya, hoping that yung tagal na nating pinag-uusapan na yung redemption. Diba? Yung redemption, that he will make good his commitment made during the campaign na ibabangon tayong muli. Wala pong bumangon, nalugmok po tayong lahat. Ano pong prueba? Yung survey. Pati po yung pinakakanyang inaalagaan, kuno, binubusog sa pera, binubusog sa ayuda,
sa AKAP, sa AIX, pati yung tupad po institutionalized na po yun, maganda po yun eh. Yung tupad program ng DOLE, maganda po yun eh. Subalit, sinalaula po ng pambansang bangungot administration ni Bongbong Marcos. Ginamit po pambili ng boto, pamumulitika, at talagang political patronage. Kaya po, merong higit na lumalalim or deepening resistance and defiance dito sa malalang kurakutan, korupsyon, na pagnanakaw ng pondo na nagaganap. There is now, and there is no denying, the challenge is now out there. There is an open challenge to the incompetent and corrupt administration of BBM. Open na po, lantara na yung mga nagcha-challenge at nananawagan na Marcos resign. Yung mga maliliit na tinig, yung mga dati ay nagpapahayag lamang ng kanilang saloobin. Tatakot, bulong lamang, kasama niyo po kami dyan, pero alam naman ninyo, naghahanap buhay po kami, may trabaho po kami, nagtatrabaho kami sa gobyerno. Ngayon po ay labasan, hayagan na ang kanilang pagbulalas at pagsigaw laban sa kurakot, laban sa korupsyon, sa drug addiction, at isinisigaw, Marcos resign. Marcos resign, Marcos resign. Kaya po ang verdict talaga, base dito sa multiple surveys, 3 survey na po iyon. And yung survey po ay snapshot ng sentimiento o nagsasalarawan ng sentimiento o saloobin ng ordinaryong mamamayan na na-survey during a certain period during the conduct of the survey. But go beyond, go outside these surveys, magtungo lang po kayo sa mga terminal ng public transport, tricycle, habal-habal, jeepney, Grab, taxi, lahat, MRT, LRT. Maririnig ninyo yung tunay na pulso. Disgustado, frustrated ang mamamayang Pilipino. Bakit? Natapos na po ang taong 2025. Natapos na ho ang December 15, 2025. Nakapagpasko na po tayo lahat, bagamat hindi lahat ay masaya, hindi lahat ay kumpleto, kagaya ng pamilya Duterte, yung kanila mismong patriarch na sinalbahin ni Bongbong Marcos, nariyan pa rin sa Hague, si Tatay Digong. Pero naririnig natin ang tunay na sentimiento. Kumukulo na po sa galit. Boiling point na po, there is a boiling frustration. The sense of disappointment, disgust, nandiyan po lahat and disappointment. Kung paano minaneho ni Bongbong Marcos ang ating bansa, ang BRP Pilipinas, ang BRP Republika ng Pilipinas, nagkawindang-windang po tayo. Bakit? Hindi po siya naging tapat doon sa kanyang social pact, social commitment, and social contract with the Filipino people. Most especially the 31 million Filipinos more or less na nagpahiram sa kanya ng tiwala, believing, convinced na aayusin niya yung mga marami pang mali sa institusyon ng gobyerno. Ano ho ang ating nasaksihan? Sa loob ng kanyang 3.5 taon, mag-4 na taon po ngayon, June 30, 2026, higit pong winasak ni Bongbong ang mga institusyon. Kinurap ang Senado, kinurap ang dati ng korap, subalit mas korap ngayon na mababang kapulungan ng Kongreso, ang maraming ahensya ng Executive Department corrupted din all the way to the office of the Executive Secretary. Yung kakaalis lamang na ES at ngayong kasalukuyang ES. Yung kasalukuyang ES sinampahan po last year bago magpasko ng kasong plunder diyan po sa ombudsman. Ano po yung naging ugat niyan? Yung kanyang pagsimot sa lahat ng pondo ng GOCCs, yung Government Owned and Controlled Corporation. Kagaya po ng
PhilHealth. Diba? Kinuha niya, ang target po nilang kunin yung 89.9 billion. Buti na lamang, nakapag-issue, although belatedly ng TRO, may natangay pa rin po silang 60 billion. Na meron din pong naging kautusan ang Korte Suprema, agad-agad, walang delay, hindi pwedeng pagpabukas, isoli yung 60 billion. Diyan sa pondo ng mga ordinaryong manggagawa. So ngayon po nakikita natin, because of the boiling frustration that we can sense, we can feel, we can hear, hindi na po sapat sa mamamayang Pilipino na basta marinig lamang lumalalim at higit na malalim na po yung resistance, yung defiance. There's a deepening resistance and defiance to this against this inept, incompetent, corrupt, and morally bankrupt Marcos Jr. administration. Malakas na po yung tinig ng mamamayang Pilipino. Yung dati pong naririnig natin na bulong-bulungan, natatakot pa o medyo binibigyan pa siya ng benefit of the doubt sa issue ng corruption, drug addiction. Malakas na po ang sinisigaw ngayon. Marcos resign. Step down in whatever way, shape, or form. Give up the presidency sapagkat lalo lang malulugmok ang Pilipinas. Kaya po natin pinag-uusapan ito dahil sa panimula ng taon, unang araw po ng trabaho, yung mga nanananghali at yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo bilang gabay sa mga issues na ating pong patuloy na haharapin dahil hindi po porke natapos ang 2025 ay tapos at limot at lipas na rin ang mga isyung ito. Ito po ang maggagabay sa atin for this 2026 and in the coming days, months, and even years ahead of us. Sapagkat pagkalugmok ang ekonomiya, matagal po ito, kumbaga sa sugat, lumalatay po ito. Ito po yung talagang malalim na sugat, may latay at talagang pumepeklat. Hindi basta matatanggal nung yung pampahid, Cebu de Macho. Oo, hindi o basta matatanggal nun. Siguro kung magpapaderma ka, matagal din, mga ilang bisita. Ganun po yung kalalim ang sugat. Maraming salamat po sa